Hi guys, good morning. Nandito tayo ngayon ulit sa aking babuyan guys. Dahil ngayon ang schedule ng 1 month nila yung dalawang inahin ko guys. So winalay ko na, no? So ito na sila guys. Ayan. So winalay ko na sila kasi yung isa dito is nag-isang buwan kahapon, tapos yung dito ngayon yung isang buwan niya guys. So winalay ko na para at least sabay-sabay na sila, no? Bali, hinalo ko lang sila guys. Nanggal ko yung division dito. Bali, itong mga dalawang inahin ko, no? So hinahalo-halo ko na lang kasi yung bibili ng dito, yung mga piglets ko is din, parang i-mix din niya doon sa kanyang kulungan kasi malaki yung mga kulungan niya. So good for 20. Kaya dito pa lang guys, hinalo ko na yung mga piglets ko. Ayan. So kung mapapansin niyo guys, minsan hindi talaga maiwasan na sa isang anakan merong talagang maliit, no? Tapos meron ding mga malaki na mga malalaki din, no? So dito guys, kaya pagka 1 month winalay ko na sila, tapos 5 araw doon sa 5 araw siya para kainin at saka ko na ibibigay doon sa sa mga bibili ng mga piglets guys. Ayan. So yun po ang dapat po gawin para at least hindi ko manibago sila kasi kawawa naman yung nakabili ng mga piglets pag sagad-sagad mo na pagkawalay at saka mo na binigay sa kanila pagdating sa kanilang kulungan parang sila, no? Para mag-adjust naman. So dito pa lang guys sa sa paruwing area, dapat tinanggal ko na yung inahin dito, yung dalawang inahin, tapos sila lang yung natira dito. Bali papakainin ko pa dito ng 5 days at saka ko na ibibigay doon sa bumibili ng mga piglets guys. Ayan. So hindi po masyadong magtagal sa pagwalay kasi kawawa naman yung mga inahin guys pag masubrahan po sila sa kasi meron pang mga ibang natin, mga kababayan natin o mga resource na nagpa-practice pa rin sa 45 days na pagwalay. So sa ngayon po hindi na po yan applicable kasi yan kawawa po yung mga inahin natin pag masubraan kasi sobrang payat guys. So ang mangyari doon, matagal na rin sila mag-grande ulit kasi kailangan pa nilang magka-recover sa kanilang katawan. So mas importante po na hindi po sila masyadong payat yung mga inahin natin guys. Ayan, so dito naman sa mga piglets, kampante ako guys kasi kung makikita niyo na sila, mabilis lang kumain, no? Ayan, kumakain na sila guys. So hindi na tayo makalala kung sila ba ay kakain pa, no? So kung makikita natin dito, sila po ay parang mabilis lang kumakain guys. Ayan. Ang kagandahan dito, no, kasi kahit isa hindi po tayo nakapag ng problema dito sa mga piglets natin, no? Hindi po sila nagtatain na guys. Simula nang binago natin yung kampante po tayo guys na itong mga piglets na to is parang hindi po siya nakaranas ng ng problema, no? Kasi po pag yung isang piglets po is dumaan sa matinding pagtatai, mapapansin po natin apektado po yung nila, yung growth performance po nila. Halimbawa kung pinapalaki niyo sila, no, apektado po yung growth performance na pag yung isang piglets po ay dumaan po sa sobrang pagtatay guys. Pero dito guys, kampante po tayo, no, na yung bumibili dito is talaga kasi hindi po sila nakaranas ng mga problema, no, during sa kanilang lactation period. Yan po. So papakita ko lang sa inyo guys yung yung inahin ko, yung mga inahin dito. Kasi makikita nyo guys, parang talagang namamayat na sila, no? Kasi mabilis na silang dumidi. Tapos hindi na po kayang ibigay ng inahin, no, ang pangangailangan, no, ng mga piglets. Kaya kung mapapansin po natin, maaga po tayo nagpa-practice ng pagpakain ng ating mga piglets, no? Kasi habang lumalaki yung yung mga piglets, habang tumatagal yung lumalaki yung edad nila guys, mas lumalaki din ang pangangailangan nila dito. So yun po. So yung mga inahin natin hindi na po kayang ibigay yung mga pangangailangan ng mga piglets.
So kaya po apektado po yung katawan nila guys, no? Kahit napakain natin sila ng marami. Ayan. At ito po is malapit na po itong 1 month, no? Ngayong 14, mag 1 month po to guys. Ayan. So papakita ko lang guys yung mga inahin dito guys. Ayan, no? So sila po yung mga inahin, yung dalawang ano, yung mga piglis dito guys, no? Sila po yung inahin, no? Kung makikita nyo guys, talagang namamayat na po sila, no? Ayan, no? So dapat po hanggat maaari po sana hindi po umantong sa ganitong ano, kasi pag ganito po yung status ng katawan nila guys, matagalan po yung paglandi ulit, no? So mataas po yung dry period po, no? So pag mataas po yung dry period, siyempre matataas po yung loose days nila po. So hindi po natin makuha yung target now 2.2 no sa isang taon, kasi guys dapat po na monitor natin, no? Yung isang inahin po dapat po manganak po siya ng 2.2 sa loob ng isang taon. Ngayon po kung tagal po sila maglandi, hindi po natin makuha yung 2.2 no, yung letter index po guys, no? So yun po ang kailangan. So ito po ay pupugahin po natin, no, mamaya para ayan, pag sila na po yung maglandi is ano na po, ready na po, no? At saka dagdagan natin yung pagpakain guys. Dagdagan natin yung pagpakain sa inay para mabilis po sila makarecover, para hindi po matagal yung paglalandi ulit nila guys. Ayan. So yan po ang update natin guys sa buhay natin dito, no? So ayan. At sana po may nalaman kayo, may natutunan kayo sa mga sinasabi natin guys. Alright.